We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair, ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na nakakasagot ng kanyang klaseng sagot sa hearing na ito. High school, nag-aral ka, Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair. So, hindi ka nag-high school, elementary lang na natapos mo. Elementary lang. Opo. Ay, Mr. Chair, genius to. Genius. Elementary lang ang natapos niya, pero pinapaikot mo si Congressman Dan Fernandez. Kaya si Atty. Topacio, alam mo yan si Atty. Topacio, ayun, ang daming banat kay Congressman Abante. Ang daming banat kay Jinky Luistro. Ang daming banat sa akin lingkod. So, it's our time to get even, no? Alam mo, pahabain niya ang kaso para at least makuha lahat ng pera mo. Na-explain na sa'yo. Yes po, in-explain so, ano niya po masasabi mo sa WPP that under Republic Act 6981? So, kasi yung waiver na binigay mo sa amin, tapos winidhold mo, so, kung hindi mo na siya itutuloy, at hindi na natin malalaman yung mga sinasabi namin about doon sa mga bank transactions that you have issued, then, basically, mapupunta na talaga sa korte lahat yun. So, you will not have any opportunity anymore to enter into our WPP. With regards to Section 4, with regards to Section 4. Doon naman sa DOJ, they have also the process of entering the WPP. Pero we are giving you the opportunity, the fastest way, no? Here. Kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, no, law firm, siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte. Di ba? You know that. Because, ano yan, may bayad ng lawyers eh. Di ba? Dito, mabilis yung proseso namin. And once you enter the WPP, no, if we see that your revelation entails that amount of being under the program, then mamimitigate yung mga kaso that will be Again, Mr. Chair. filed against you. Sige, go ahead. Hindi ko po sinasarado yung pag-waive ko po. Again, sinign ko po siya that night nung binigay po ni Comsec po sa akin. Okay. Hindi po ako nagdalawang isip. Pero dahil nga po finalan nila ako ng kaso, I just want to, like, para maging protected din sa sarili ko. But you have to remember, yung filing ng kaso sa iyo, it's a for preliminary investigation. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, Cassie, kasi sa dami-dami naman na pumasok na pera doon sa Whirlwind, saka sa Lucky South. So sino mga nare-remember mo that you issued check na mga kilalang personalidad? Wala po. Wala ka na-issuehan? Sa pagkakaalala. Wala po. Sa pagkakaalala mo. So may nakakalimutan ka pa? Hindi po. I mean, sa pagkakaalala ko po, wala po. You're under oath? Yes po. Kaya nga po, sa pagkakaalala ko po, wala po. Sa pagkakaalala mo. Opo. Alam mo, magandang sagot yan eh. Kasi kapag na-corner ka naman, sasabihin mo, ay, naku, nakalimutan ko kasi yun. Di ba? Hindi po. Di ba? Ang alam ko po, wala po. Wala kang naaalala na politiko, senador, gobernador, mayor, congressman? Wala po. Wala po. Wala. Wala po. Okay, cash. Yung binigay mong cash. Saan po? Sa mga tao sa likod ng Pogo. Connected sa Pogo po. Oo, yes. Again, Mr. Chair, Wala din. hindi po ako Ang nagbibigay. operational ng Pogo. Okay, so, we're trying to make it sure, no? Kasi, ha? Ayan, sabi ni Chairman Akop, talaga, alam mo kasi kasi, Kindly wrap up. we wanted to help you, no? Kasi 58% yung ownership mo ng Whirlwind.
And when you issued a transmission of money to PAGCOR amounting to more than $500,000, including the $50,000 cash, no? Medyo questionable na sa amin yun eh. Kasi siyempre, for a young businesswoman as you are, no? Parang yung paghahawak mo ng ganung malaking pera, medyo mag-iisip kami kung talagang galing sa'yo. Or, I mean, sino nagbigay sa'yo ng ganung kalaking pera? Regarding naman sa PAGCOR payments po, hindi po siya galing sa amin at hindi po siya galing sa Wordwin. Galing po siya sa Lucky South. Correct. Lucky South. Sa renter, yeah. Yes, Lucky South 99, Yes, di ba? galing sa mga So- okay lang po i-explain ko. Yes, sige, go ahead. Oo. Kasi ito yung issue mong Yes po. That's why nandyan po yung pangalan ko po. Ako po yung authorized po ng Lucky South para magbayad po niyan. Yes, correct. Opo. So ngayon, Yung pera na po yan, hindi ko po in-issue from my own. Hindi din po siya galing sa corporation po namin. wait. In-issue mo itong $200,000 sa account number 340-403-7632. Yan yung sa PAGCOR Dollar Fund. At in-issue, ito naman ang galing sa iyo, Catherine Ong, Lucky South Outsourcing Incorporated, OGL 23-1102. Tapos, andito yung account number. So, kaninong pera yon? Yung pera po yun, galing po sa Lucky South. Na ikaw ang nag-issue. Na ako po yung nagbayad. Sige, kaya nga, wire transfer. Hindi po siya transfer. Binayad mo ng cash? Yes po, sa Land Bank po. Ayan po yung resibo po. Yeah, ikaw nagbayad ng cash sa Land Bank. Yes po. So, dinala mo yung pera na $200,000 sa Land Bank para payment sa PAGCOR. Opo. At sino nagbigay sa iyo ng $200,000? Si Mr. Cheng po. Si Yung assistant ni Mr. Cheng. Ching. C-H-E-N-G. Ayun ang alam ko kasi Chinese eh. Okay. Alright. Pwede interject lang si Ay, okay. Sige, go ahead, Congressman. Paduano. Ano lang po, Miss Cassie. Kasi, kanina pa po naririnig ko that you are not involved in Lucky South 999 operation. But inadmit mo po that during your visit in PAGCOR to settle the accounts of Lucky South 999 with Harry Roque, bakit ikaw? Di ba sabi mo kanina, you're not involved in the operation of Lucky South 999? Then, all of a sudden, you represent Lucky South 999 sa PAGCOR na alam mo, pogong pinag-usapan doon, that the sublease agreement, not the sale of the property in which ang claim mo is real property lang kayo. And you've said na hindi ka involved sa Pogo. But now, you're confirming that you represent Lucky South 999 to settle the account of a Pogo licensee, which is Lucky South 999, doon sa PAGCOR. Napaka-inconsistent po. Hindi po. Bakit hindi? Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun yung problema. Pero po, okay lang po magsalita po? Yeah, tapusin Pero mo. po, hindi po ako, wala po akong kinalaman. Mr. Chair, I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi po. Pasensya na rin po. So let it be a reminder to you, Miss Cassie, na patapusin mo munang magtanong ang ating mga membro bago ka sumagot. Okay po. Pasensya na po. Please proceed, Congressman. Lastly, Paduano. And address the Chairman, chair, Mr. Chair. Ask her, direct her to address the chair. And address the chair. Na pagsasagot ka, address the chair bago ka sumagot. Okay? Okay po. Thank you. Thank you, Chairman. Let it be put on record that Cassie Ong is lying because inconsistent po yung sinasabi niya kanina. Nakikinig lang po ako, is not representing Lucky South 999, but here comes the payment of accounts. Siya po ang bumayad. Kahit sabihin mo pa po, hindi mo pera from Chen, but still, you represent Lucky South 99 in PAGCOR to settle that account. That's on record. At pag dinay mo, you're lying na. Thank you, Congressman Paduano. Please proceed, Congressman Fernandez. Okay, Cassie, etong there was an issue between you and Mr. Dennis Cunanan with regards to the $500,000 that supposedly Mr. Harry Roque
told us that you gave to Dennis Cunanan. What's the truth about this? Ang ano po dyan is, ang sabi po ni Dennis Cunanan is, naloko po siya. Pero nagbigay ka ng $500,000 kay Dennis Cunanan? Because Dennis Cunanan was denying under oath that he received $500,000 from you. I think hindi po. Nagbigay ka ba o hindi? Nagbigay po, pero hindi po buong 500 po. Magkano binigay mo? I-double check ko po. Mr. Chairman. Cassandra, panay ka check ha? Hindi po, Mr. Chair. Hindi mo matatandaan yung ganong kalaking pera, $500,000 or $400,000 na ibinigay mo kay Dennis Cunanan? Personal mo bang binigay yung $500,000? Sabihin na natin $400,000. Personal bang binigay kay Dennis Cunanan yung $400,000 or whatever price is that? Whatever amount is that? Personal ba o hindi? Yes po. Personal. Binigay mo sa kanya. So, kung binigay mo yung almost $500,000 kay Dennis Cunanan, so ibig sabihin, nagsisinungaling si Dennis Cunanan. Mr. Chair, hindi po isahan yun. Yes, no matter what. So, basta nagbigay ka ng almost $500,000 kay Dennis Cunanan. Nagbigay ka? Hindi ko po alam yung amount, pero nagbigay po, pero hindi isahan po. Okay. Is Dennis Cunanan here? Yes, yes, he's here. Kindly wrap up your question. Yes, I'm Congressman about to Fernandez. be done, Mr. Chairman. Mr. Dennis Cunanan, so you were denying the $500,000, and according to Miss Miss Cassie, Cassandra, nagbigay siya sa'yo ng $500,000 or less than $500,000. Ano ba totoo dito, Mr. Dennis Cunanan? Your Honors, we will stand by our statement that we didn't get that. Whatever the reason for their action, I suppose they just wanted to get a payment plan with PAGCOR, which eventually they were able to settle with PAGCOR. So I suppose, Your Honors, on that aspect of the fund that they were talking about, nothing was missing with the government agency, and I suppose that is something that they have to deal with me personally, and we will act on it based on how it is being presented, Your Honors. Because as far as we are concerned, since that time on until this point in time, nothing legal have been happened on our part. We were even being asked support to help them with their reapplication for registration. So if that thing happened, I suppose they will not even call back on me and ask for support, particular to their re-registration, reapplication for registration. Yeah, okay. Were you able to hear what she just said on this committee regarding the $500,000 that you misuse the money of $500,000? Is that correct, Cassie? Ang pagkakaalam ko po is parang naloko po siya. Naloko ka daw. Opo, pero hindi, ang alam ko po is hindi po. But you are denying that you accepted money from Cassie Ong. Yes, Your Honor, because we don't deal directly. So in other words, Mr. Chairman, somebody is lying between the two. Maliwanag na maliwanag, may nagsisinungaling sa inyong dalawa. Hindi namin malaman kung ikaw o si Cassie. Your Honors, if I may, when I was working for them as their liaison, particular to their application for registration, we did. We helped them facilitate their fees with PAGCOR, and these were properly documented. That's why they got their license. Okay, thank you. Cassie, meron ka bang what you call this acknowledgement, receipt that you have given him the staggered amount of $500,000? Mr. Chair, bali, naging witnesses lang po ko noong mga panahon na yon. Naging Pero, what? Naging what? Naging witness Mr. lang Chair. po. Pero, Point of order. Yes, sir. What is the point of order of Congressman Akop? The resource person has not been recognized by the chair and she is answering. Yeah. That's the rule that I stated this morning, Mr. Chair, that before a resource person can answer or say anything, he must ask permission.
Okay. permission from the chair. Attorney, can you please advise your client for the last time that she has to first be recognized by the chair, second, address the chair before she replies to any question propounded by the member. Okay, thank you. Last warning. So again, Cassie, I will repeat my question. Do you have an acknowledgement receipt regarding the your giving the staggered payments to Mr. Dennis Cunanan? Pwede na po. You ask permission. Pwede. Mr. Chair, you Mr. always Chair, say You pwede na always po. say Mr. Chair. Mr. Chair. Sige, sagutin mo siya and then you say, Mr. Chair, Mr. Chair. sagutin mo siya. Okay po. Pasensya na po. Mr. Chair, always Yes po. start with your statement with Mr. Chair. Okay. Okay, Mr. Chair, bali po, naging witnesses lang po ako nung mga panahon na yon na to proof na parang na ako lang, tawag doon, dumaan po talaga yung money kay Mr. Dennis Cunanan po. What do you mean by witnesses? I mean, naging witness ka. Pero ang sabi mo kanina, ibinigay mo staggered yung pera. So paano ka naging witness sa isang bagay na pagbibigay mo? Sinong... Bali I can't po- get it. I cannot get it. Mr. Chair, pwede mo po Mr. Chair, bali po, may ibang tao nag-aabot sa kanya, nandun lang po ako. Is this true, Mr. Dennis Cunanan? Again, Your Honors, whatever were entrusted to us at that time were properly documented and were properly, because they will not have their license if we haven't done our part and our role. So whatever the transactions that went through with them internally, by the time I was out, wala na po akong alam doon sa mga nangyari. Mr. Chair, quick manifestation. Mr. Cunanan is not being responsive to the Honorable Dan Fernandez because he was asking for a confirmation if it is true that Cassandra Ong was only witnessing the handing of money to Dennis Cunanan. No, ma'am. So it is Your not Honors, no. true. Yes, ma'am. Yes, Your Honor. Okay. So, kung naging witness ka lang, Cassie, nung pagbibigay ng pera kay Dennis Cunanan, Mr. Chair, it was denied already by Mr. Dennis Cunanan. With all due respect. Mr. Chairman, okay, all right. Mr. Chairman, Sige. if, with the indulgence of Congressman, again, let me put in record that, again, he's lying. Ms. Cassie is lying because a while ago, he said, while Dennis Cunanan is not present during the time, she said that he gave the money to Dennis Cunanan. And now, sinasabi niya na naman na witness lang daw siya. Again, she represents Lucky South 999 paying such amount to Dennis Cunanan. And of course, Dennis Cunanan is now refuting that. But if Cassie Ong will stand on that statement, she's lying. Dalawa na po. Dalawang instant na. Nung una, sabi niya, real estate lang, wala siyang pakialam sa operation ng Lucky South 999. Nagpag-core sila. Then, eto na naman, kay Dennis Cunanan. Sinabi niya kanina, nandito tayo lahat. You check the record. Sabi mo, binigay mo kay Dennis Cunanan yung pera. Now, you're telling us again, bago na naman na you're just a witness. So you're lying. Just for the record, Mr. Chairman. Dalawa na yan. Thank you. Pag pangatlo, baka mapilitan ako that I will move to cite you again in contempt. Pinagbigyan ka na po nung nakaraan. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Congressman Fernandez, And as a please matter of wrap fact, up. this will be my last question. And as a matter of fact, Miss Cassandra Ong, no, we have to remind you to be truthful. We've been very, very lenient with you. And we hope that you will try to answer all the questions truthfully. Otherwise, this committee, again, will cite you in contempt. As a matter of fact, the reason why we withdraw you being cited in contempt, because you agreed that you will sign the waiver. And unfortunately, hindi mo itinuloy and you were still thinking about it. And we might think also that we will be citing you in contempt
if ever that you continue to lie. We hope, Miss Cassandra Ong, you will come to your own senses and try to help this Quadcom. Because, unfortunately, parang napapansin namin na nagiging complacent ka with the treatment that we are giving to you. Don't. Please. Because the reason why we tried to be lenient, because you are so young, and we don't want you to be put in jail with that age. And accordingly, kapag nag-file na yung mga victims ng human trafficking, we are telling you, walang bail yan. Right away, ikukulong ka. So, Mr. Chair, I want to give to Ms. Cassandra Leong this Republic Act number 6981 para for her to contemplate while she's in our custody. Kasi, basahin mo mabuti to. We are helping you. Huwag ka maniwala sa mga lawyer mo. Daily lamang ang gusto ng mga yan. And then, I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course. We know that. Kaya, si Atty. Topacio, alam mo yan si Atty. Topacio, ayun, ang daming banat kay Congressman Abante. Ang daming banat kay Jinky Luistro. Ang daming banat sa akin lingkod. So, it's our time to get even. No? Alam mo, pahabain niya ang kaso para at least makuha lahat ng pera mo. Okay. Sige. Thank you. Thank you, Congressman Fernandez. The next to interpolate is Congressman Keith Flores. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Ms. Casiong, I just want to be clarified on certain matters, specifically about Whirlwind and Lucky South 99. You testified earlier that you are 50% owner of Whirlwind Corporation. Tama po ba? 58 po, Mr. Chair. 58%. Okay, ang 58% na to, how much po ang binigay nyo or binayad nyo for the shares of stock representing 58% of Whirlwind Corporation? Mr. Chair, pwedeng hindi ko po sagutin yan. At bakit naman po? For privacy lang po. Well, you know, you have to understand that Whirlwind Corporation is involved in a very serious investigation with regards to the Pogo incident. Tama po ba, di ba? And that's why we want to find out also, since you are the majority stockholder, how much you put into that corporation. And that's why I think the question is also important for you to answer. Pasensya na po. I invoke. Pasensya na po, Mr. Chair. Sige po. I'll let it go for the meantime. No? Pabalikan ko yan. Now, ang Whirlwind naman po ang may-ari ng mga buildings in that Pogo Hub. Tama? Yes po, yung Kayo po ang buildings nagpagawa, no? Kasi? Kami Ang Whirlwind ang nagpa-construct Whirlwind po, opo. structures na yun. Now, in the construction of these buildings, na numbering about 45 buildings, no? How much ang nagastos ng Whirlwind Corporation? We'll double check it po, Mr. Chair. You being the majority stockholder does not know how much you spent for the 46 buildings? As least a ballpark figure man lang? Mr. Chair, na 3 times, bali, nung una pinatayo is phase 1 po, tapos sumunod yung phase 2 and phase 3 po. Okay nga. So give me a ballpark figure for phase 1. Sabihin natin. Magkano ang ginastos nyo? Ito-double check ko po, Mr. No, Chair. give me a ballpark figure. You're the majority stockholder. It's impossible na hindi mo alam anong ginastos nyo. Yes po, pero i-double Yes? check. Ay, no. I-double check ko po, Mr. Chair, for So that. wala kang Balikan ko po idea? kayo. Magkano ang ginastos nyo? Yung exact amount po, Mr. Chair, wala Ballpark po. nga eh. Hindi nga exact amount. Double check ko po, Mr. Chair. Double check pa rin. Opo. Okay, sige. Nakadalawa ka na ah. Okay. How about Lucky South 99? Are you a stockholder of Lucky South 99? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. But sometimes you are the authorized representative of Lucky South 99. Tama? Yes po. Tama. Now, are you going to maintain that Lucky South 99 and Whirlwind Corporation are two separate and distinct entities? May I explain po, Mr. Chair? Sige. Nung una po, yung Lucky South and Whirlwind po is iisa lang po. Okay. Pero po, nung huli, naibenta mo na po si Lucky South.
And when did that happen, Ms. Ong? Last year po. Last year lang nabenta. Opo. So from 2019 to 2023, they were one and the same. Yes po. So one and the same. Pero hindi siya totally different owners po. Mr. Different Chair. owners but Pero one and the po, same. Parang I'm confused. Again, Ms. Ong. Way back 2019, nauna po si Lucky South po, Mr. Chair. Nauna si Lucky South. Opo, Mr. Chair. Tapos nung huli po, tsaka nagkaroon ng Whirlwind po, Mr. Chair. So same owners ang Whirlwind Corporation and Lucky South? Yes po, nung una po, Mr. Nung Chair. una? Opo. So you were also an owner of Lucky South 99, kung ganun man. Because Opo, you're nung the una. majority stockholder of Whirlwind. Yes po. But you Nung una. you just testified earlier that hindi ka part of Lucky South 99. Hindi po ako part po ng POGO operational, Mr. Chair. Wait. Hinihiwalay mo ang Lucky South 99 sa POGO operations? Ano? Kasi Mr. Chair, si Lucky South, pinaparental lang po talaga niya sa mga POGO po. Okay. So let me get this straight, ha? Whirlwind rents it out to Lucky South 99, tama? Yes po. Okay. And Lucky South rents it out to somebody else. Yes, to the Chinese po. Okay. But then you said earlier that Lucky South and Whirlwind are one and the same. So you meaning you're renting it to yourself? Konsultahin ko lang po yung abogado ko. No. po You eh. answer it. I mean, ikaw yung may-ari, majority stockholder ng Whirlwind. Ikaw din yung stockholder ng Lucky South 99. At hindi mo alam na you're just renting it from each other, na you're saying na it's one and the same? Different owner po kasi sila. You just said earlier na it's one and the same. It's one and the same po nung una. Pero, i-double check ko po. Double check na naman. Parang lumaki ka ba sa farm? Anyway, again, just listen to your lawyer first. Go ahead. Advice. Point of order, Mr. Chair. Is the lawyer advising the speaker, or is he dictating the answers? The lawyer is just advising his client of her rights, Your Honor. So please do not coach your client, only advise her of her rights. Thank you. Please proceed, Congressman Keith. Okay, Sandrong, are you ready with your answer po? Sige. Mr. Chair, point of, I guess maybe perhaps a suggestion, Mr. Chair, because we've been here since 9 o'clock in the morning, and I think every time there's a hard question asked of Ms. Ong, she would, before answering, she would consult and double check and consult her lawyer, and it takes time for the lawyer to advise Ms. Ong. Maybe we can set, I think, seconds kasi certain mga 30 seconds or what? Kasi kung ganyan naman po, pag 3 minutes, magtatagal ho tayo dito. And we're not extending that courtesy to all our resource persons. We have to be fair also. So I would suggest, Mr. Chair, we just limit the consultation to 30 seconds. Please limit the consultation to 30 seconds. Okay. Please proceed, Congressman Keith. Thank you, Mr. Chair. Sometimes, Ms. Ong, kasi when we make up stories and it becomes more confusing, it makes it more difficult to answer. Mas dali po kasi kung mas simple yung if the facts are straight, then it's also easier to answer it. Now, Ms. Ong, do you remember if Whirlwind Corporation, in putting up those buildings, obtained a loan from any bank? Pwede pakiulit po yung question. Nag-secure ba ng loan ang Whirlwind Corporation sa pagpatayo ng structures na yon from any bank or financial institutions?
No po. Wala. So, pera lang ng Whirlwind Corporation. Opo. So, from the estimates of the buildings, Ms. Ong, aabot daw sa estimates ng PAOK ng up to 5 billion ba yun ang sinabi? 5 or 6 billion ang cost ng assessed value ng buildings that were put in. Ang sinasabi mo ba sa committee ito, may ganun na amount, liquid amount, no? Ang Whirlwind Corporation in putting up those structures? Mr. Chair, bali po nung una is kinita lang din po. Tapos, pinatayo lang po yung phase 1 po. Tapos, unti-unti, after kumita ng phase 1, ayun po yung time na tinayo yung phase 2 po. So, kung sinabi mong kumita ng ganun kalaki, I'm sure you will also have taxes to show that this is the income of Whirlwind Corporation. Tama ba ba? We'll double check it po. Double check again. So, hindi mo alam kung magkano ang income ng Whirlwind Corporation na kumita siya ng ganun nga amount to finance on its own the structures that were built in that place? Hindi ko po kasi sigurado yung amount eh. What are you sure of, Ms. Ong? Ano bang yung alam mo? Being the majority stockholder of Whirlwind Corporation, is there anything na you're sure of? Ang alam ko lang po kasi nung yung total amount, hindi ko po siya sure. Pero basta po, pinarent out ng Whirlwind to them is 500. Okay nga. The computation ni Congressman Johnny kanina, it's about 35 million a month. 35 million a month times 12 months, that's about 350 plus 70, 420 million. Billions yung structures na nandun eh. Ang Whirlwind Corporation po is 2019 pa lang po. Kaya nga. Opo. So you will have the BIR receipts or taxes that will show na ito yung kinita nyo at itong binayad yung mga buwis. Tama po ba? Ipatanong ko po sa nag-aasikaso. Okay, can we secure that na lang, Ms. Ong, in your next appearance siguro? Pabigay sa'yo yung documents na yan? Okay po. Okay, now, and also, yung how much yung ininvest mo initially with that corporation? Now, Ms. Ong, I hope you understand na why parang impossible to believe na from your answers kasi na hindi ka sure of this, hindi ka sure of that. No? And I'm sure significant amount yung ininvest mo. Tama po ba? Dito sa corporation na to. Seryosong amount. Opo. Oh, di ba? So now, for someone to invest something like that, and not know how the corporation is being run, not know how the corporation is spending their money, not know how much the income is of the corporation, parang nakakaduda eh, na is it really you who is the majority stockholder of that corporation, or are you just acting as a front for somebody else in that corporation? So these questions naturally come into mind because of how you've been giving your answers. No, I hope you understand na next time po, siguro, I know the frustration of some of the members here na wala kaming nakukuhang parang matinong answers from you eh. No, and if somebody would really force the issue and make a motion, I would be more than inclined to support it. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Flores. The next to interpolate is Congressman Paduano. You're recognized. Congressman Abante. Thank you, Mr. Chair. Ako rin po magtatanong. Kasi, Mr. Chair, why do you refuse to answer Congressman Pimentel when he asked you about your schooling? Mr. Chair, hindi... Why? Hindi po kasi ako nakapagtapos. Hindi naman nakakaya, hindi ka nakapagtapos eh. Gusto lang na yung malaman kung saan ka nag-aral. Yun naman ang tanong, di ba? Hindi naman tinanong na kung saan ka nagtapos. Ang kitatanong natin, kung saan ka nag-aral.
Oh. Pwede mo sagutin mo yun? Mr. Chair, marami po akong school na pinag-aralan po. Wala kang school na pinag-aralan o doon ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Kick-out student po ako. Kick out ka. Magaling. I mean, ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick out na magaling sumugot sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair, ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na nakakasagot ng kanyang klaseng sagot sa hearing na ito. Pakisagot mo nga, Miss Casyong. Hindi mo kaya ang sagutin? Aba, magaling ka. Sapagkat napapaikot mo kami lahat dito. Oo. O, siguro mamaya, si Congressman Romy ako magtatanong sa iyo. Pero ito, sabihin ko kaya na pa ako nakikinig Mr. Chair O, at nakikita ko na marunong ka May alam ka. Edukado ka. And you tell me now, you are refusing to answer the question of Congressman Pimentel on where you studied? Hindi naman namin tinatanong kung anong antas ng pinag-aralan mo Oo. Ang tinatanong, hindi ka ba nag-aral ng elementary? Let me ask you. Nag-aral ka ba ng elementary? Hindi. Opo. Ayun. Sumagot ka din. High school, nag-aral ka. Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair. So, hindi ka nag-high school, elementary lang nga natapos mo? Elementary lang? Opo. Ay, Mr. Chair, genius to. Genius. Elementary lang nga natapos niya, pero pinapaikot mo si Congressman Dan Fernandez. Elementary nga lang Pinapaikot si Congressman Dan Fernandez. Napapaniwala pa ni Congressman. Hindi, we're trying to be lenient, Mr. Chairman, if I may. We're just trying to be lenient because, yun nga, sinasabi natin, okay naman, nag-waiver na siya Yun nga lang problem, si withdraw And that's the reason why medyo, bakit ganun? Kasi nga, winidraw na namin yung... Tingnan mo Di ba? Kanina, nabanggit mo kay Congressman Dan Fernandez. Hindi nabigyan ng lisensya. Narinig ko yun, You were not given a license. Now, what license are you talking about? Nag-email po Mr. Chair, nag-email po si PAGCOR sa email ko dahil ako po yung authorized po. Kaya sa akin po nag-email. Ang sabi po ni PAGCOR po is hindi po sila magbibigay ng lisensya. Or, hindi siya mag-renew. PAGCOR. Opo, Ang Mr. Chair. PAGCOR, hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa POGO. Di ba? Opo. Bali po, kanina binabanggit mo na wala kang kinalaman sa POGO Mr. Chair, may I explain po? Kahit mag-explain ka, tatanggi mo na naman na involved ka sa POGO di ba? You're going to explain, but you will still insist that you have nothing to do with POGO. Answer me. Magaling ka, genius ka, di ba? Sagutin mo ako. You have nothing to do with POGO, but you applied for a license in PAGCOR, and you will refuse a license. What kind of license? PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for POGO. What are you applying for? Yes po, Mr. Chair. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Ng ano? PAGCOR po. Ng ano nga? PAGCOR po. Hindi, ng ano? License to operate po. For what? Anong i-operate? Yung tag po dito, yung... POGO. Come on, tell me. POGO. Operation ng POGO. Tell us here.
Because look, we are preventing that a congressman corrupt will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now, you answer me now, what kind of license did you trying to get from PAGCOR? Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR. Ano? Anong Ng to business operate po. ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR to operate what? To operate POGO po. Yun. Ibig sabihin, involved ka sa POGO. Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa PAGCOR na hindi mo alam na POGO yan. Oh my goodness. Oh, nagpunta ka sa PAGCOR. Sinama mo pa si Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque naman, sapagkat alam mo may influence sa PAGCOR yan, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa ng dollar sa PAGCOR. According to Chairman Altenco. Am I right? Back charges. Nagbayad ka. Am I right? Yes po, Mr. Chair. Ano yung binayaran mo? Utang po. Utang ng ano? Utang mo? O No. utang ng po ano? ng Lucky South sa Therefore, PAGCOR po. kung hindi ka kasama sa Lucky South, bakit ikaw ang nagbabayad ng utang ng Lucky South sa PAGCOR, Mr. Chair? Pwede po, Mr. Chair. Sige, go ahead. Go ahead. Mr. Chair, authorized representative lamang po ako. Whatever it is, authorized representative ka, utusan ka, pero ikaw ay inutusan ng Lucky South, magbayad ka sa PAGCOR ng back charges sapagkat ikaw mismo ang nag-apply sa PAGCOR ng POGO. Yes or no? Hindi po, Mr. Chair, hindi po ako mismo yung nag-apply sa POGO. Renewal lang nung pumunta Hindi po pa kami. kasama ka ni Atty. Jairo sa Yes PAGCOR? po, for renewal po. Ibig sabihin, ikaw ang nag-renew o nag-apply, whatever it is. Basta napunta ka sa PAGCOR. Am I right? Yes po. Ikaw ang nagbayad. Am I right? Yes po, Mr. Chair. At ang binayaran mo sa PAGCOR, ukol yun sa POGO. Am I right? Yes or no? Huwag kang mag-isinungaling dito. Yes po, Mr. Kahit Chair, genius kasi- ka, hindi mo kayang paikutin. Kaming dalawa ni Congressman Romy Acop. Si Congressman Dan, kaya hindi mo pa pinapaikot yan eh. Mr. Chair. Mr. Chairman. Congressman Abante. Alam mo, Mr. Chairman, this is not a laughing Yes, matter. yes, Congressman Dan. No, I just wanted to also to clarify that my position is to really to find out yung nalalaman ni Miss Cassandra Ong. Yun lang naman ang intention natin, to find out the truth, to help us ease the problems that we are encountering on trying to link each and every one of those who have perpetrated crimes on this Pogo Hub. And I thought, and we thought, that she'll be cooperating with us. But unfortunately, it seems that she doesn't want to cooperate. I hope, Kasi, that you will change your mind. Thank you, Mr. Chair. Noted. I know that Congressman Dan is so kind with beautiful women. Okay, are you done? Mr. Chair, no, Congressman? I'm at the time. I about have two Okay, please questions wrap more. up. Thank you. Yes. Ms. Cassie Ong, Mr. Chair, may I ask, do you know Rainier Chu? Do you know Rainier Chu? Kilala mo ba si Rainier Chu? Yes or no lang yan, kung kilala mo siya o hindi. Do you refuse to answer if you know? Tanungin natin, Kilala mo ba si Rainier Chu? Mr. Chair, I invoke my right. Ah? I invoke my right to remain silent. No, you cannot invoke your right.
That is not, this is not a court. This is a hearing in Congress. Chairman. She invoked her right Chairman. not to answer. Tinatanong kita, kilala mo ba si Rainier Chu? Okay, before that, Congressman Abante, is this a interjection? Yes, Mr. Chairman. If the good congressman... Although Abante our will- ground rules does not allow interjections, but the chair will allow you to speak. Thank you, Chairman. Congressman Paduano. Mr. Chairman, matanong ko lang po, that was the advice of your lawyer? No, that's yours. Now, ang ano kasi dito sa House, sa inquiry in aid of legislation, if the question and your answer will be incriminating to you. And what is incriminating to answer yes or no to that question of the Chairman Abante? Wala eh. Wala akong nakitang incriminating. Tinatanong ka pa lang naman kung kilala mo hindi. O yes or no lang. Pakisagot mo lang. Kilala mo ba si Mr. Rainier Chu? Mr. Chair, pwedeng hindi ko po siya sagutin. So Mr. parang Chair, sinabi Mr. mo na rin, Mr. nakakilala mo siya. Chair, Okay. Mr. Chair. Again, sige, Congressman Acop. Attorney, are you advising your client properly? Because according to our rules, the refusal to answer any question which is not incriminatory to the resource persons, he can be cited in contempt. Alam nyo naman po siguro yun. So, kindly advise your lawyer kasi, yeah, May I, Mr. Chair, repeat the question? I just would like Ms. Cassie Ong please to answer me right now and to answer the committee, yes or no. Kilala ba Chair. niya si Rainier Chu? Sapagkat if she will not answer and invoke her right to silence, ibig sabihin, Mr. Chair, kilala niya si Rainier Chu. And I know, Mr. Chair, that she refuses to answer if she knows because there are some sensitive things that she knows about Pogo. So your 30 seconds is up. Kasi, kilala mo ba si Mr. Rainier Chu? Kakilala po. Okay. Yun. Pero po, again, hindi ko po siya, parang, O yun ang susunod kong tanong. Ano ang pagkakilala mo sa kanya? again, hindi ko po siya sobrang close po. Pero kilala ka niya. Hindi mo siya masyadong kilala, pero kilala ka niya at kilala ka niya na ikaw ay involved sa Pogo Hub. Hindi ko Again, sinayo mo na kanina na ang binayaran mo sa Pagcor Pogo involved ka. Please, Miss Ong, please. Sapagkat you have been answering, kahit noon pa, I was asking you, na sinasabi mo palagi, hindi ka involved sa Pogo, hindi mo alam ang Pogo. Right now, anyone can be caught in the mouth. Okay? A fish is always caught in the mouth. Unless otherwise, you use a net. Alright? So therefore, ngayon, inaamin mo sa committee ito na you know about Pogo. Inaamin mo na yung Lucky South, Pogo ang negosyo. Yes or no? pwedeng pakiulit yung question. Mr. Chair, ang lakas na ho ng boses ko para hindi nyo marinig yung sinabi ko Mahina din ba tenga mo? Ang lakas na ng boses ko Uulitin ko pa ba? If I may, Mr. Chair. Congressman Abante, if I may, just a few,
Alam mo, Kasi, sa tingin ng marami naming mga kasamahan dito, ikaw ay ginamit na dummy. Ikaw ay dummy ng mga taong nasa likod nitong Pogo. Ang sunod na tanong, ikaw ba alam mo na illegal yung mga ginagawa o hindi? Kaya nga binibigyan ka namin ng pagkakataon. Dahil pwede mo namang sabihin na ginamit ka, na dummy ka lang. Hindi ba? Kasi kung sasabihin mo, ipipilit mo na ikaw ay isang investor dyan, baka tanungin namin magkano ininvest mo at hindi ka magsalita, mas mananagot ka sa amin. Pangalawa, saan galing yung pera mo? Diba, sinabi mo kanina, nabanggit mo sa mother mo, na yung mother mo, I'm sorry to hear that, she passed away already, pero tatanungin namin, saan galing? Yung mother mo ba, may negosyo? Meron bang binabayad na buwis? Magkano bang naipon ng mother mo? Gusto mo bang umabot tayo sa ganun? Kaya alam mo, yung mga tanong na tinatanong ng mga kasamahan namin dito, kasi kami alam na namin na ikaw ay ginamit lang eh. Ikaw ay dami ka lang dito. At merong mga tao nasa likod nito na hindi mo mabanggit for some reason. No, for some reason, hindi mo mabanggit kasi maaaring malapit sa'yo, o hindi kaya ay kamag-anak mo, o hindi kaya ay boyfriend mo, o hindi kaya siya yung pilit mong tinatago sa amin. Di ba? Anong masasabi mo, Kasi? Sa lahat po ng question na po, hindi po ako dami. So, investor ka? Yes po. So, sige. Mr. Chair. Investor po ng ano? Mr. Chair, again po, Wordwin po. Mr. Chair. Kasi, how much did you earn in totality being the incorporator of Whirlwind Corporation? Can I not disclose that po? Simple question. You've been a incorporator of Whirlwind Corporation. Kung ikaw ay incorporator, siyempre, at least alam mo kung magkano. Sabihin na lang natin, nung nag-start ka ng, sa Whirlwind Corporation, nung 2019 yung sa 2022. So magkano yung kinita mo na doon? Nagbabayad ka ba ng income tax? Do you have an income tax return? Ipatanong ko po sa tao ko. Basta... Kasi you're handling so much money. Tapos, a simple income tax return, hindi mo masagot. So, be cooperative. Magsabi ka na kasi ng totoo sa amin. Kasi yun lang kami makakatulong sa'yo. Natatakot ka ba sa mga tao na kapaligid sa'yo? Hindi ka natatakot? Hindi ka natatakot makulong? Harapin ka ng boss, Ha? Mr. Chair. Ano na? If ever po there's a case against... Haharapin mo na lang yung kaso. Opo. So in other words, you don't want to be protected by being cooperative to this committee, and you will face the music with the court. Is that what you're trying to say? Ay, ibig sabihin, mas gugustuhin mo pang harapin talaga yung kaso mo sa korte kaysa bigyan ka namin ng pagkakataon na maging parte ng aming pinaglalaban dito sa Quad Committee ito na mag-cooperate ka sa aming investigasyon. So, in other words, you will not be you will not be cooperating anymore by naming names. Yun lang naman hinihingi namin sa iyo kasi mga pangalan Wala po akong may bibigay na pangalan, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige, Mr. Chair, Congressman Abante. I'd like to make a motion that we invite Mr. Rainer Chu in this hearing, Mr. Chair. I so move. There is a motion to invite Mr. Rainer Chu. Any second? Second, Mr. Chair. Julie seconded. No objections. Hearing no objections, the motion is carried. Comsec. Oh, Mr. Chair, isa na lang tanong, no? Sinabi mo kanina, Mr. Chair, Ms. Cassie, na ang involvement mo
ay yung income rentals ng Whirlwind. Am I right? Oo. Yes po, Mr. Chair. Tanong ko lang ganito. Yung income rentals per square meter, di ba? And per ulo operator. Am I right? Per ulo operator protection. Protection dito sa iyo at kay Mr. Wu. No po. Hindi. Hindi po. Wala Wala Sapagkat po. ikaw ang kumukolekta eh. Ikaw ang kumukolekta ng income rentals per square meter plus yung protection para kay Mr. Wu. Pakisagot na po. Wala po. Okay. Well, lastly, Mr. Chair, is your lawyer here right now an associate of Attorney Topacio? You are. Yes po, Mr. Chair. May I ask, Mr. Chair, why Attorney Topacio is not here today? Can the lawyer answer, please? Your Honor, please, he has a previous commitment. He was supposed to be ready for yesterday's hearing, but unfortunately, it was transferred to today, Your Honor. Well, Congressman Dan mentioned about what Attorney Topacio did to us. No? Would like to ask from you if Attorney Topacio owned this, I do not know if this is Facebook or whatever it is. It is called Yes, Yes, Yo. Does Attorney Topacio own this? I understand, Your Honor, that he has a radio program, but I don't know if that is the one, Your Honor. Oh, yes. It says right here, Yes, Yes, Yo. Have a great weekend. And this is what Attorney Topacio is saying. You know, he is trying to appear like he is a young brat when he is actually a very good lawyer. And he is a friend even of this committee. I do not know why he has been saying things against us and bad things about us. Anyway, alam mo may kasabihan tayo, Attorney, Mr. Chair. Meron akong nabasang kasabihan. You know, never approach a bull in front and never approach a horse behind and never approach an idiot in any direction. Oh, bahala ka na, attorney, kung anong gusto mong isipin tungkol doon, no? And the thing is, we're not going to, in a way, attack him for this. Gusto ko lang sabihin sa kanya that we have a copy of all of this. I'm not actually offended, no? Nakakaano lang na the kind of very good lawyer he is. That he would appear like a young brat that does nothing but go against us who are seriously investigating this matter for the Filipino people. Para malaman po ng publiko ang katotohanan. Hindi po para sa amin. Mr. Chair, maraming salamat po. Yun lang gusto kong sabihin. Thank you, Congressman Abante. Mr. Chair, Yes, Congresswoman Luis. I just wish to add to the manifestation of the Honorable Abante that the reposting done by Yes, Yes, Yo, which we believe belongs to Attorney Topacio, constitute an act of contempt because that constitutes disrespect to the members of this committee. I hope that this is a reasonable warning for him. We are all members of the bar. We are not taught like this. We are not trained like this. We are bound to protect our legal profession. And this is not the way we should discharge our responsibility as members of the Philippine Bar. Kindly relay to Attorney Topacio. I will, Your Honor. Thank you, Congresswoman Luistro. Mr. Next, Chair? Yes, Congressman Keith Flores. Earlier, when I was questioning Ms. Ong, Mr. Chair, I asked her about the ITRs of Whirlwind. So now I would just like to make it into a motion, Mr. Chair, to compel Whirlwind Corporation through Ms. Cassandra Ong to submit the income tax returns of Whirlwind Corporation from the years 2019 to 2023, Mr. Chair. And also
for the settlement of the estate of the mother of Ms. Cassandra Ong, Mr. Chair. Okay, there is a motion to... Yes, sige, attorney. May I please be recognized, Mr. Chair? Your Okay, Honor. you're recognized. Your Honor, please, one problem that Ms. Ong has been complaining is that her cell phone, Your Honor, contains so many of the documents, personal documents, official documents, and she has no other way to access this information. It is in her cell phone, in her iPad, Your Honor, please. It is in these devices are in the custody of the NBI. We have twice requested, Your Honor, from the office of Director Jaime Santiago. I am not sure if the answer of one of the NBI officers is official, that they will abide by the order of the Senate or of the Congress, of this Honorable House, if there is an order to return the said gadgets, Your Honor, please. So one reason why Ms. Ong finds it very hard to recall some data, Your Honor, please, is that she has no aid because she don't have hard copies of this, Your Honor, please. Okay, May thank we you. know, please, Your Honor, if there is any remedy from Mr. this Chairman, honorable body, Your Mr. Honor. Chairman, if I Well, may. the Quad Committee will make representations to DOJ and NBI and perhaps ask whether we can have the gadgets of Ms. Cassandra Ong be turned over to her. Of course, we will abide by what the DOJ would advise us. So, but be assured that the Quad Committee will make representations to DOJ and NBI. May I... Mr. Chair. Sorry. Yes, Congressman Fernandez. Kasi, ano yun, iPhone? Meron kang iCloud? Meron kang cloud? Di ba? Opo, iPhone po, pero wala siyang... hindi ko po kasi... Hindi ka naka-cloud? Hindi siya naka-shared po eh. So All once the documents that you put on your cell phone, hindi siya automatic sharing sa cloud? Are you sure? Yes po. I can prove it naman pag nandyan po yung ano. Okay. Mr. Chair, let me amend my So- motion, Mr. Chair. Yes, Congressman Flores. So that we will not interfere with the investigation of the NBI and not retrieve the cell phone, maybe just direct the BIR office concerned, Mr. Chair, Okay. to furnish us with copies of the ITR. Is BIR here? Meron bang representative ng BIR? Yeah, in the last hearings, ito. Can you state your name? I am Attorney Scanton Orculio from the Bureau of Internal Revenue's Legal and Legislative Division, Mr. Chair. Okay, there is a request from Congressman Flores with respect to the ITR of the Whirlwind Corporation and Ms. Cassandra Leong on the periods 2019 to 2023, Mr. Chair. 2019 to 2023. Can you provide this committee those information? Unfortunately, Mr. Chair, they are protected by Section 270 of the Tax Code, which prohibits the BIR or any of its officers from divulging tax returns and other information of a taxpayer to anyone, sir. It is a criminal liability for us. But if we could ask Mr. Chair for a written permission from Ms. Cassandra Ong, and also as an heir of her mother's estate, we can provide this committee, Mr. Chair. Okay, Ms. Cassie Ong, kailangan ng permiso mo para mag-release ng dokumento ang BIR doon sa hinihingi ni Congressman Flores na income tax return mo ng Whirlwind Corporation at saka yung estate ng mother mo, yung mother mo. Naintindihan mo ba yun? Yes po, Mr. Chair. Pwede ko pong konsultahin muna yung lawyer ko about that po, Mr. Chair.
Attorney, please advise your client. And let us wait for the letter of Cassandra Ong to giving permission to the BIR to release these documents